Hello again mga kabayan! This is your Teacher Timmy. Welcome to my channel, Teacher Timmy Talks. Another day, another discussion. At ngayon, pag-uusapan naman natin ang tungkol sa Real Estate Investing 101, ang ultimate easy guide para sa Pinoy investor, especially to OFWs and young professionals. Pag-usapan natin yan. Sino ba ang Pinoy na hindi nangangarap magkaroon ng sariling bahay at lupa? O kaya naman, magkaroon ng reliable source of income na hindi kailangan na pinagtatrabahuan araw-araw. Ang tawag doon, passive income. Para sa ating mga kababayang nasa abroad, na nagsasakripisyo para sa pamilya at sa mga masisipag na empleyado dito sa Pilipinas na nagsisimula pa lang sa kanilang career, ang real estate investing ay maaaring mukhang malaking hakbang. Sounds complicated? Mahirap kaya? Relax, because you've come to the right place. Hindi mo kailangan maging milyonaryo para magsimula. Sa vlog na ito, i-discuss natin at i-decode ang Real Estate Investing 101, a simplified approach para ito sa mga beginner na investors. Gusto kong ipakita sa inyo na habang nasa kasagsagan kayo ng inyong kasipagan at kabataan, posible nang simulan ang pag-i-invest sa real estate. Tara, simulan na natin. Let's dive in. It comes in a form of Q&A. Number 1, tanong. Ang mga tanong ng bawat gustong mag-invest sa real estate. Number 1, saan ba magandang bumili ng property? Sa city ba o sa outskirts? Well, walang one-size-fits-all na sagot dito dahil depende ito sa iyong layunin at budget. Again, purpose and budget. I will give you examples. Sa city, for example, syempre, Metro Manila, Cebu, Davao, and here in Cagayan, of course, we have Tuguegarao City. Mataas ang rental yield dahil sa dami ng kailangan ng tirahan, like mga students, young professionals, mga employees. Mabilis ang appreciation ng property, lalo na kung malapit sa business districts, schools, at malls. Mas madaling ibenta kung i-flip mo siya. Kaso, sobrang mahal ng lupa at property. Matindi din ang traffic. This is best for rental income, short-term flips, for high appreciation. So kung ikaw yung nag-venture into rental business, pasok ka dito. Basta may budget. Samantala sa outskirts or provinces like Cavite, Laguna, Bulacan, Batangas, Pampanga, Rizal, and here in Cagayan Valley, when we say Tuguegarao City, the outskirts are Igig, Peñablanca, Solana, Enrile. Pwede rin papuntang Isabela. Malapit lang din. Mas abot kaya ang presyo, mas malalaking lote ang makukuha mo. Malaki ang potential lot future growth dahil sa infrastructure projects. Yung mga build na yan, mas peaceful ang buhay. Kasi probinsya, di ba? Outskirt. Mas mabagal ang appreciation kumpara sa city. Posibleng, mas mahirap maghanap ng tenants kung maglalagay ka ng mga paupahan unless strategic ang location. This is best for long-term appreciation, personal use, lagyan mo ng bahay bakasyonan, or future retirement home. Pasok din dito yung mga beach properties kasi usually ang beach properties, wala naman yan sa city. Nandyan yan sa mga outskirts or malayo sa city. Pasok din yun. Kung nagsisimula ka, tingnan ang mga growth corridors. Ito yung mga lugar sa labas ng city na may ongoing infrastructure projects at mga planadong developments. Katulad sa amin, sa Cagayan, yung mga konektado sa bypass roads. Question number 2. Ano ang mga trends sa real estate ngayong 2026 at sa future? Take note, it's now December 2025, the last month of 2025. So next month's gonna be 2026. So paghandaan na natin kung nagpaplano tayong mag-invest sa real estate next year. Para makapag-invest ng matalino, alamin ang mga paparating na uso. Ano yung mga yon? Integrated townships. Ito yung mga developments kung saan may residential, commercial, offices, at recreational spaces sa iisang lugar. Convenience is key. Sa Tuguegarao City, again, example niyan is the North Gateway. Kung napuntahan nyo at napadaan kayo sa Enrile Boulevard, nandyan yung North Gateway. It is a community within community. Kasi para siyang BGC, ang style na nandyan na lahat. One-stop shop. Parang ganon. So, sustainability at green living. Mas hinahanap na ng tao ang mga properties na eco-friendly, energy efficient, at may open spaces. So, kung yun ang hinahanap mo, you go for farm lots. Yan, marami po tayong farm lots around Isabela, also in Peñablanca, and Piat, yung mga outskirts po ng Tuguegarao City kung sa Cagayan Valley. Marami po tayo niyan. Digitalization. Expect mas maraming transactions na online. Virtual tours at AI-powered property search.
work from home friendly homes. Dahil sa shift sa remote work, mas gusto ng mga tao ang property na may dedicated workspace, good internet infrastructure at open areas. Infrastructure-driven growth. Patuloy pa ang magiging driver ang mga railways, expressways, of course, bypass roads, airport expansion sa pagtaas ng value ng lupa sa karatig bayan. So, hindi na within the city, doon na sa outskirts talaga. So, outskirts will be the new thing for real estate investing. Bakit mas magandang bumili ng lupa kesa at lalo na kapag pre-selling? That's number 3 question. Ito ang isa sa mga golden rules ng real estate investing. Lupa because lower price. Mas mura ang presyo ng property kapag pre-selling pa. Ito yung phase na hindi pa tapos itayo ang development o hindi pa develop ang lupa. Sa pre-selling muna tayo. Higher appreciation potential. Dahil mas mura mo makukuha, mas mataas ang potential ng value appreciation pag natapos na at na-develop na ang property. Imagine, bumili ka ng iPhone bago pa man ito i-introduce sa market. Di ba? Mas mura mo siyang makukuha. Anything naman, parang introductory price, kumbaga. Flexible payment terms. Kadalasan, mas mahaba at mas flexible ang installment plans sa down payment kapag pre-selling. Hindi mo kailangan ng isang bagsakang malaking pera. Choice of best units and lots. Ikaw ang nauunang pumili pagka pre-selling ang kinukuha mo ng mas magandang location ng unit or yung lote. Tulad ng corner lot, unit na may magandang view, or malapit sa amenities kung sa subdivision yan. Question number 4. Ano ang mga dapat tandaan bago bumili ng property? Ito na, please take note. Huwag magpadalos-dalos. Think like a pro. Mag-due diligence. Title verification. Siguraduhin na malinis ang title ng lupang bibilhin mo. Walang encumbrances or disputes. Kumuha ng certified true copy mula sa Register of Deeds. Ito din, number 2 na tandaan, developer's reputation. Kilalanin ang developer. May track record ba sila na successful projects? Consistent ba sila sa pag-deliver on time? Hanapan sila ng business permit, SEC registration, BIR receipts, at mahalaga din na registered sila sa DSUD kung nasa-subdivide sila, at lisensyado ang mga agents sa brokers nila. Red flag agad kapag wala silang opisina. Ang bibilhin mo ay property, lupa. Hindi po ito putyo-putyong investment. That's why kung walang opisina, nag-meet lang kayo sa daan or sa site, fly by night ng mga ahente or colorum, red flag po agad yan. Saan ka po maghahabol in case na na-scam ka? Diba? Mas maganda pong may opisina ang developer. Location, location, location. Accessibility sa trabaho, eskwelahan, hospital, at basic necessities. Kasi kahit pa nasa outskirt yan, kung sobrang layo na sa kabihasnan, magpapatayo ka doon ng retirement home, bakay bakasyonan, paano? 'Di ba? So, sobrang layo. Okay naman yung probinsya feels, yung nature feels, ganun. Pero, wag naman to the extent na ilang kilometro na yung babiyahein mo. Tapos, wala kang talaga kapitbahay doon. Sobrang peaceful na. 'Di ba? Tansyahin mo din, tingnan mo din yung magiging future development or growth sa area. Tingnan ang future development sa area. Kakasabi ko lang. Flood-prone area, ito pa isa. Wag kalimutang i-check kung baha sa lugar. You know what? Kapag nagtitripping ka sa isang property, even if the agents claim na flood-free ang area, bumalik ka doon without the agent. And you ask the residents kung may mga tao doon sa paligid. Kung residential area yan. Or anywhere na malapit, may gasoline station. Nangyari na sa amin yan ni husband. Na may pinakita sa aming property, ang claim ng agent, flood-free ang area. Pag alis ng agent, bumalik kami, nagtanong kami sa gasolinahan. At sabi ng gasolinahan, lubog kapag baha. Kaya red flag agad. Budget beyond the price tag. Isama sa budget ang miscellaneous fees, taxes, CGT or the capital gains tax, documentary stamp tax, transfer tax, pagpaparehistro at future maintenance. Again, when we invest on real estate property, be aware of miscellaneous fees. Wala po yung sasabihin mo lang na, binili ko to, parang wallet, or ready to use na siya. Bag, shoes, ready to use na siya. Hindi po. Ang real estate po is not for people na nagmamadali. It's definitely not for people na wala pong extra cash or extra funds para po doon. Kasi kailangan po ng budget and the purpose of bakit mo ito binibili. So, purpose. Para saan ba? Para ba sa sariling tirahan? Ibig sabihin, end user ka. Then, nagmamadali ka. Ibig sabihin, wag po tayong bumili sa pre-selling. Especially kung matagal pa ang development sa area. Tapos mamaya, mamadaliin mo yung ahente mo at gusto mo lang tayuan ng bahay. Diba? Magtanong po muna tayo at ipa-explain po ng mabuti bago tayo mag-go. Para ba ito sa ipaparent? Para ba sa ibenta?
In the future, if i-flip, ang sagot dito ang nagdidikta kung anong uri at kung saang lugar ng property ang bibilhin mo. Consult professionals. Huwag matakot magtanong sa isang licensed real estate broker or salesperson. Mahalaga ang advice nila. Again, subscribe to my husband's channel. Itanong mo kay broker. Isa po siyang licensed real estate broker. At meron po siyang team. Nakasali po ako doon. I'm a real estate salesperson. Registered po. At pwede po kayong magtanong sa amin. Lalo na kay husband kasi siya po yung aming broker. Magtanong po kayo tungkol sa mga nitty-gritty sa real estate investing bago po tayo mag-invest. At syempre, marami din po silang ino-offer na mga properties na swak po sa inyo. Number 5, spot cash ba or down payment lang, tapos maglo-loan? Ito ay depende sa iyong financial capacity at risk appetite. Spot cash kung malaking discount kadalasan ang target mo. Mas mabilis ang transaksyon. Wala nang babayarang interest kasi nga spot cash na. Sa'yo na agad yung property. But again, kung pre-selling yung binili mo, kahit pa spot cash yung pinangbili mo, mag-aantay ka pa rin po para sa papeles at sa development. Kaya again, real estate investing, even if spot cash buyer ka, it is waiting game. Waiting game. Okay. Kailangan willing to wait ka at may pasensya ka. Kailangan ng malaking cash at on hand. Maaaring mauubos ang savings mo at wala ka ng emergency fund kung doon mo lahat gagamitin. Again, put your money in different baskets. Diversify. Wag mo lahat doon ilagay. Tapos mamaya pag na-problema ka, gusto mo nang i-withdraw. Yan. Best ito sa'yo kung may malaki kang pera na hindi nakatenga at gusto mong iwasan ang interest payments. Down payment, DP plus housing loan. Hindi kailangan ng buong halaga kaagad. Mas madaling makapasok sa real estate market. Pwede mong gamitin ang natitirang cash mo para sa ibang investments or emergency funds. May babayaran kang interest sa bangko. Mas matagal ang proseso. May monthly amortization na kailangan mong mapanindigan. It is best for karamihan sa mga nagsisimula at gustong gamitin ang leverage or pera sa bangko para mag-invest. Kung wala kang malaking pera, pangpuhulan dyan sa investment mo, it's okay to use the bank. Kung nagsisimula ka, ang DP plus housing loan ay mas realistic at attainable. Ang mahalaga ay siguraduhin mong kaya mong bayaran ang monthly amortization nang hindi nahihirapan ang budget mo. Kasi ang problema dyan, baka later on, baka i-give up mo din siya at hindi mo siya maituloy. And most of the properties are non-refundable and non-transferable unless you pay it or ipa-assume mo sa ibang buyer pero hindi mo na po ma-refund ang buong amount na ibinayad mo. Number 6, bakit mas maganda mag-invest sa real estate habang bata ka at kumikita? Ito ang pinakamahalagang takeaway para sa mga OFW at young professionals. Time is your best friend. Sabi nga nila, habang bata ka, age is your unfair advantage. Ang real estate ay isang long game. Habang bata ka, mas mahaba ang panahon mo para mag-appreciate ang value ng property mo. Yung maliit na lupa na binili mo ngayon, for example, 20s ka, fresh graduate, or 30s, malaking halaga na yan sa future. Look at this house. We bought it nung mga 20s pa lang kami ni husband. It was like only 700,000 pesos. But right now, after 16 years na nabili namin, it's double, triple the price. Longer long terms. Dahil bata ka pa, mas mahaba ang loan terms na pwede mong kunin sa bangko. Example, 20 to 30 years. Ako nga, na-avail ko to sa Pag-ibig housing loan ng 30 years. But we managed to pay it in full by 11 years. Yan. So the longer, because ang resulta nun, mas mababang monthly amortization. Mas magaan sa bulsa. Kasagsagan ng lakas at kita. Habang bata ka at malakas kumita, ito ang panahon para mag-ipon at maglaan ng budget para sa future. Mas madaling magtabi ng pera para sa down payment at monthly amortization. Kasi nga, hindi pa loaded ang pagkakagastusan. Ang pagkakaroon ng monthly amortization, magtuturo din sa iyo ng financial discipline at budgeting. Pag nasanay ka na may binabayaran ka buwan-buwan na amortization, especially kung real estate investment to, madidisiplina ka talaga. Ang property ay isang tangible asset na nagbibigay ng security sa iyo at sa pamilya mo. Pwedeng gawing retirement fund, ipamana sa mga anak, or pagkakitaan sa iyong pagtanda through rental business. Ang pag-invest sa real estate habang bata ka ay hindi lang pagbili ng lupa o bahay, kundi pag-invest sa sarili mong kinabukasan at sa kinabukasan ng iyong pamilya. Tandaan, hindi ito kailangan na maging komplikado. Simulan sa maliit, mag-aral at maging handa para sa future. And always go back to your purpose. Bakit ko ito binibili? Ready to dive in deeper and see these tips in action? Don't forget to subscribe to my channel, Teacher Timmy Talks.
Tara't magsimulang mag-invest para sa isang mas magandang bukas. And this is Teacher Timmy saying, happiness is a choice. Always choose to be happy. Again, if you're looking for real estate investment here in Cagayan Valley, contact my husband at i-add nyo na rin siya, subscribe to his channel, itanong mo kay broker. God bless everyone. Bye!